Wala raw kinalaman ng administrasyon sa nangyayaring kaso na isinasampa laban sa mga miyembro ng majority bloc ng Senado. Ayon sa Malacanang, wala pang solid 13. Ang Senado ay gumugulong ng mga reklamo laban sa mga miyembro nito. Narito ang aking report. Dumistansya ang palasyo sa ginawang pag-walkout ng minority bloc ng Senado matapos ang planong amyendahan ng Senate Rules para mapayagang makaboto ang ilang senador sa pamamagitan ng video conferencing. Pero base sa mga naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano, malinaw raw na para lang ito sa mga senador na hindi umano kayang protektahan ang laban sa mga foreign judicial, partikular na ang kaso ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa International Criminal Court. Ay kanilang pagdidesisyon at hindi naman ito panghihimasukan ng Pangulo at ng administrasyon na ito. Kung ang mga liderato ba at mga leaders na ito ay nagtatrabaho para sa bayan o para sa pansarili o pang-iilan lamang. Kagaya nga ng sinabi ni General Luna, bayan o sarili, mamili ka. Hindi rin naman kailan na pinayagan raw noon ang mga online meeting gaya ng Zoom, pero may mga pambansang issue gaya na lamang ng sakuna o kalamidad at COVID-19 pandemic. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang dahilan para ipatupad muling ito dahil wala namang force majeure na mag-uudyok para ipatupad ang online voting. Muli, ito ay nasa kanilang pagpapasya. Wala sa pagpapasya ng administrasyon, wala sa pagpapasya ng Pangulo. At dapat din siguro malaman nila na mahirap magkaroon ng online voting kung wala ang tao mismo sa mga pagpupulong at pagkakaroon ng diskusyon. Pinabulaanan rin ng palasyo ang mga aligasyon na tinatarget ng administrasyon ang mga majority bloc ng Senado na hindi ngayon kaalyado ng administrasyon. Ayon mismo kay Presidential Sister at Senator Amy Marcos, iniisa-isa na umano ang solid 13 na kasuhan para mabawasan at mabuwag ang kanilang boto sa Senado. Yun nga lang, yung kinakasuhan, yung hinahabol, kung ano-ano talaga ang nangyayari, yan ang problema. Palibasa nga, buo kami, siguro may nagnanais na buwagin. Wala raw kinalaman ng administrasyon rito dahil una na rin inamin ni Senator Rodante Marcoleta na tumanggap siya ng pera na ginamit sa kampanya noong 2022. Pinangalanan niya ang isa sa mga donors niya na si dating Quezon City Representative Mike Defensor na sinusubukan pa naming kunan ng pahayag pero wala pang tugon hanggang sa ngayon. Kung nag-iimbestiga man ang ombudsman, hindi umano ito pinanghihimasukan ng Pangulo. Hindi pa po nagkakaroon ng majority of 13. Ito po ay na-issue na. Katulad po nung kay Senator Marcoleta. Ito naman po ay sa kanya mismo nanggaling. Sa kanya mismong admission na hindi niya inilagay sa sosi niya yung mga donors niya, nagkakahalaga ng 75 million pesos. Muli rin pinalaga ni Castro, base sa naging reaksyon ni Pangulong Bongbong Marcos na isinusulong umano nito ang no election o NOEL na binanggit ni Senator Amy. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.